may bigayan ng cash sa backpack. Sila po ay tumatanggap ng bayad sa Kongreso in cash sa supot o backpack. Nakikita naman po ng taong bayan na maraming kasangkot sa cover-up patungkol sa korupsyon sa DPWH. Kaya araw-araw may mga personalidad na umaatake sa akin, tapos may mga reports naman po sa media ng ibang mga estasyon. Hindi po yung mga narito ngayon na halata naman na may agenda. May agenda. At hindi po yung nandito ngayon. Pero baka sa agenda, nakikita natin na iba may agenda. Di ba? Gets nyo? Gets nyo? So I just want it understood by everyone. Unang-una, nag-invest po ako ng daan-daang milyon, tapos hindi po binigyan ng approval ng iba't ibang mga ahensya, kaya tumigil ang operasyon, tapos sinampahan ng kaso ng iba para wag ituloy ang prangkisa, tapos nagbigay ng bagong general law, tapos dahil dito na ipso facto revoke ang franchise. Ngayon, sa inyong susunod na tanong, ang komunikasyon tungkol sa multang binabanggit sa media ay sa aking pagkakaintindi sa kumpanyang binenta ko sa Meralco at hindi po sa kumpanya ko. Okay. We have to understand that a company, a corporation has a separate juridical entity from the person. Not only that, but my answer is I sold the company to Meralco. Yeah. Yung kumpanya na may binabanggit na multa. Solar Philippines. 28 Espinet. from Solar Philippines. Espinet. Yung kumpanyang Ang nabanggit ko na po sa aking exclusive interviews with DCBB and GMA na ako po ay may multa na ako po ay may natanggap na komunikasyon tungkol sa mga mas maliliit na multa. Kaya totoo po na may ibang mga nakansilang mga kontrata patungkol sa mga mas maliliit na multa sa halaga ng tens of millions of pesos. Pero yung binabanggit sa media na alleged 24B ay actually something that I am not fully informed about kasi kung hindi po ako nagkakamali, yun po ay komunikasyon sa kumpanyang binenta ko dahil hindi po yun multa sa akin. Sir, clearly you have shares po. Nabanggit nyo may shares. Kayo you're not directly involved with the Shares where? It's okay, I understand. Shares sa Solar Philippines and SPNEC. SPNEC. Under the 1987 Constitution, Article 6, Section 14, no senator or member of the House of Representatives may be directly or indirectly be interested financially in any contract with or in any franchise or special privilege granted by the government or any subdivision agency or instrumentality thereof, including any government-owned, blah, 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 blah. Your comment on this, kasi sir, under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, directly or indirectly having financial or pecuniary interest in any business contract in connection with which he intervenes or takes part in his official capacity or in which he is prohibited by the Constitution or by any law from having any interest, binaviolate niyo po itong anti-graft and corrupt practice. So is this your last question? It's a criminal offense. And so the question, Your comment So on that. is this your last question? yes, Who said that? question. Is that you saying No, that? no, or wait. No, Sorry, I'm let stating me answer. po the... No, sorry. I'm citing for Sorry. the... Citing po ang Sorry, article. can I have the floor, please? Is this your last question? No, ito Yeah, I'm aware of that. Wait, give me your last question and then I'll answer all your questions together. Last question. So, question is... Wait, sorry, clearly sorry. you have I shares understand. po, and then Can you give your me- comment on this particular... And then can you give me your last question? After that, I'll then answer both at the same time. So, No. Wait. I'm gonna answer. Okay, Please. po. But can you tell me your last question so that Last question na yun. depends on your answer. Last No, question na yun. no. We cannot, Okay. I already announced that. Wait, sorry. Let me answer. Let me answer. My question after, yes. Yeah. I read the part of the Constitution. Did you violate po itong 1987 Constitution Article 6, Section 14? Thank you, sir. Okay. Ako po
ay obviously well advised and informed ng mga abogado. Kaya siguro inosente lang ang mga nag-iisip na ako po naman ay gagawa ng ganyang pagkakamali. Akala nila wala akong abogado. Malinaw po sa batas na walang paglabag ang ownership ng financial interest ko sa Solar Philippines Power Project Holdings na may interest nga sa mga DOE service contracts. At please allow me to finish. Nabanggit ko po kanina na ako po ay una, nag-disclose ng aking ownership sa aking SALN, hindi nagpa-participate sa mga diskusyon tungkol sa energy sector o franchises, at ang policies na ito ay malinaw po sa Kongreso dahil karamihan po ng Kongreso ay may ownership sa mga kumpanya na may ganito ding klaseng mga kaugnayan sa gobyerno. Kasi napaka-lawak po ng sakop kung ang inyong interpretasyon ay ang ownership ng mga shares sa kumpanya na may dealings with gobyerno ay ipinagbabawal. Kung ganun po, ako po ay nananawagan na magkaroon tayo sa January 26 ng malawakang talakayan sa lahat ng mga potensyal na conflicts of interest. Tignan natin ang mga SALN ng 318 members of Congress at ano ang mga kaugnayan ng mga kumpanya na pinag-aari nila sa mga kontrata sa gobyerno. At ang lalabas po siguro ay marami pang mga ibang may ganyang mga kaugnayan sa gobyerno o higit pa, at ang legal advice po is yung kailangan is disclose mo, tapos wag kang magkaroon ng participation sa mga diskusyon sa Kongreso tungkol sa mga sektor ng kumpanya mo. Notwithstanding that, meron pang mga iba na may-ari, for example, ng construction company, pero may kaugnayan sa DPWH o sa Public Works Committee. Pero ako, mas maingat ako. Hindi po ako nakikialam sa Energy Committee sa Kongreso. At ang aking sagot sa inyong tanong ay no, walang issue. Kasi ito naman po ay ayon sa advice ng aking lawyer. And then meron pa akong isang dadagdagan pa, pero pwede niyo pong tapusin ng yung tanong. Your answer ay hindi po kayo lumalabag dito sa Opo. article. Yes. Opo, yes, categorically. Hindi. Kahit At- indirectly opo. na- Okay na ba tayo dyan? Okay na Pero tayo? ako po ay welcome sa... Please let me answer. I welcome 6 hours committee hearing with both the franchises, energy, DICT, transportation, public works, lahat po ng mga komite sa Kongreso patungkol sa mga sektor ng ating ekonomiya para buksan natin ang mga SALN ng lahat ng mga congressman para makita natin ang may mga deklarado o hindi deklaradong kaugnayan sa mga kumpanya sa mga sektor na ito, dahil ako po ay consistent sa ating advokasya para sa transparency. Ako, i-disclose ko po lahat dahil ang ating categorical answer sa inyong tanong ay wala pong paglabag sa batas. Lalong-lalo po dahil i-disclose ko po itong lahat. At kung may pagkakataon na talakayin ito sa Kongreso, I am not only open to that, gusto kong talakayin ito sa Kongreso. Last account. So that applies not just to the constitutional provision but also to the act and draft. Yes, wala pong paglabag at hindi lang po ako bukas dito, gusto kong talakayin ito sa Kongreso. Pero Paul, doesn't this sort of impair your position a bit? Kasi you didn't divest from SPEHI, but you're also on a crusade where you Okay. call out people who have conflicts of interest in
construction No, companies, people with very, very fair question. Unang-una, bagay sa energy sector sa Kongreso. Kahit na, if I may put modesty aside, marami akong maaaring maibunyag tungkol sa mga secret practices, mga sikreto sa energy sector. Hindi ako nagpa-participate sa Energy Committee ng Kongreso. At hindi din po ako involved sa operations ng kumpanya na may dealings sa DOE. Ang analogy po kasi ninyo ay ang paglabag kung ikaw ay nasa Public Works Committee at may-ari ng DPWH Contractor Company at kumukuha ng mga contractor at mga kontrata sa DPWH, lalong-lalo na po kung ito po ay pinupondohan ng mga budget insertions mo mismo. O kahit na kung ako po, halimbawa, ay Vice Chairman ng Energy Committee, tapos gagawa ako ng batas na magbe-benefit sa akin. Yun po ang paglabag. Pero ako po ay mas maingat pa. Hindi po ako nagtatalakay kahit na hindi kinalaman ng aking kumpanya sa anumang bagay sa Committee on Energy sa Kongreso at hindi ko din po itinatago ang aking ownership dito. Yung iba nga, may ownership, itinatago naman. So, I hope that answers po your question. Okay, sorry, panghuli naman, para ako naman po ang maglabas. Uulitin ko po ang aking mga ipinahayag na noon sa media. Ang aking advokasya ay para sa transparency. Kahit na maraming mga natatamaan sa aking mga sinasabi, sana makikita ng mga tao, consistent ako, kahit sa sarili ko, patungkol sa transparency. At ang isang nais ko ding mabuksan ay kung paano ginagastos ang MOOE budget ng Kongreso. Ito po ay 18.58 billion pesos. Ang professional services ay mahigit 4 billion pesos at may mga nakausap akong mga professionals sa media na nagsabi na sila po ay tumatanggap ng bayad sa Kongreso in cash sa supot o backpack. Kung ako po ay tatanungin tungkol dito, may mga specific na maituturo ko na bigayan ng cash sa mga professionals gamit ng MOOE. At bukas din po ako sa talakayan tungkol dito sa Kongreso. Kaya ako po ito sinasabi at kaya din po ako humaharap sa media ngayon dahil wala po akong itinatago. Pero nakikita naman po ng taong bayan na maraming kasangkot sa cover-up patungkol sa korupsyon sa DPWH. Kaya araw-araw may mga personalidad na umaatake sa akin, tapos may mga reports naman po sa media ng ibang mga estasyon. Hindi po yung mga narito ngayon na halata naman na may agenda. May agenda. At hindi po yung nandito ngayon. Pero baka sa agenda, nakikita natin na iba may agenda. Di ba? Gets nyo? Gets nyo? Kaya, ang actually, ang mga nasa media ay kaibigan natin. Di ba? Pero, ganun ka-transparent ako. Kahit na yung mga sikreto patungkol sa ating dalawa, nilalabas ko dito sa press con. At ang sinasabi ko naman, halatang-halata naman, nakikita ng taong bayan na may ang dapat ilabas nyo nga kasi hindi naman kayo na istorya ay may bigayan ng cash sa backpack galing sa MOOE na pondo na may agenda. Kaya ang huling dadagdagan ko po ay ito. May iba-ibang mga impormasyon din ako kasing mga nakakalap tungkol sa mga kawani ng gobyerno na may mga kaugnayan sa mga kontraktor na pinaiimbestigahan ko. Kaya nga po, ang payo sa akin ng aking ina ay tumahimik na lang ako kasi ang ganda ng buhay ko. Sana naman isipin ng mga tao, nakikinabang ba si Leandro financially, personally sa mga ginagawa niya? Hindi. Absolutely, sa ikabubuti ko na tumahimik na lang. Pero hindi po ako ganun eh. Unang-una, consistent ako sa aking advokasya. Pangalawa, kung atakihin mo ako,
lalo nyo akong binibigyan ng oras ng media para mag-press con tungkol sa inyo.